Mga pangakong nasunog sa apoy, mga bakas ng dugo sa pader ng lungsod. Katotohanang pilit nagtatago, mga sugat ng kahapon bumabalik, mga aninong ayaw maglaho. Sa bawat hakbang na tinatahak namin, may panganib na naghihintay. Putok ng baril sa gitna ng gabi, tatayo kahit sugat. Sa hallway ng headquarters, mabigat ang tunog ng mga yabag ng mga sundalo. Sa gitna nila ay naglalakad ang isang matangkad na lalaki na may malamig na presensya, ang Defense Secretary. "Sir," sabi ng opisyal, "may intrusion sa server room." Di man lang nagbago ang ekspresyon ng sekretary. Expected. Napatingin ang mga sundalo sa kanya. "Let them finish," dagdag niya. "Gusto ko makita kung hanggang saan sila aabot." Sa server room, 85% na. Napansin ni Romnick ang tensyon sa hangin. "May pakiramdam akong hinihintay lang nila tayo," sumagot si Miller habang nakatingin sa screen. "Palay tayo ng iniisip." Sa kabilang linya, nagsalita si Adrian. Guys, may movement sa hallway. Nanlaki ang mga mata ni Romnick. "Ilang tao?" More than 10. Minga ng malalim si Miller. Then, we better hurry. Biglang, sumabog ang pinto ng server room. Pumasok ang armadong mga sundalo at agad na nagtakbuhan sa gilid para magtago. Sumiklab ang putukan. Nagtago si Romnick sa likod ng server rack habang nagpapaputok. "Keep downloading!" sigaw niya kay Miller. "Almost done!" Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang pumasok ang isang lalaki sa silid. Tahimik. Hindi nagmamadali. Ang Defense Secretary. Tumigil ang putukan nang itaas ng sekretary ang kamay niya. Agad na sumunod ang mga sundalo. Tahimik ang silid. Nakatayo si Miller sa harap ng computer habang nakatutok sa kanya ang mga baril. "Santiago," malamig na sabi ng sekretary. "Matagal kitang hinanap." Humigpit ang kamao ni Miller. "Kayo ang gumawa sa amin." Umiling ang sekretary. "Hindi." Lumapit siya ilang hakbang. "Kayo ang pinili." Nanlaki ang mga mata ni Romnick. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngumiti ang sekretary ng bahagya. "Project Cerberus was never experiment. Tayo ay naghanda para sa bagong uri ng tigmaan." Napakunot ang noon ni Miller. "Tigmaan?" "Ang mga sundalo ng hinaharap," sabi ng sekretary, "ay hindi ordinaryong tao, kundi mga kagaya ninyo. Mga lalaking revelasyon, ang mga test subjects na namatay," dagdag ng sekretary, "ay hindi failures." Nanlamig ang dugo ni Miller. "Silang lahat ay data para gawing mas perpekto ang susunod na henerasyon." Sumigaw si Adrian mula sa earpiece. Ano ba? Tahimik si Romnick habang naririnig ang lahat. "Gagamitin niyo ang tao bilang eksperimento para sa digmaan? Para sa seguridad ng bansa," sagot ng sekretary. "Hindi yun seguridad," sabi ni Miller. "Kalupitan yun." 99% na. Napansin ng sekretary ang screen. "Interesting." Lumapit siya ng kaunti. "Kapag nakuha niyo ang files na yan, akala niyo matatapos na ang Cerberus." Ngumiti siya. "Pero mali kayo." "Bakit?" tanong ni Romnick. Sumagot ang sekretary ng malamig. "Dahil ang tunay na server ng Cerberus ay wala dito." Nanlaki ang mata ni Miller. "Kung ganon, nasaan?" Ngumiti ang sekretary. "Sa lugar na hindi nyo kailanman maaabot."
Biglang nag-flash ang computer sa screen. Download complete. Agad hinugot ni Miller ang drive. Romnick! Muling nagtaas ang kamay ang sekretary. Fire! Itinutok ng mga sundalo ang kanilang baril. Huminga ng malalim si Romnick habang nakatingin kay Miller. Takbo! Pero bago pa makapaputok ang mga sundalo, sumabog ang pader ng server room. Pumasok ang makapal na usok. At mula sa usok, may isang anino na sumigaw. Move! Sigaw ni Adrian. Makapal ang usok sa loob ng server room. Matapos sumabog ang pader, ang mga sundalo ay nagkagulo habang sinusubukan makita kung anong nangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, may isang aninong tumakbo papasok. Si Adrian. Move! Sigaw niya habang nagpapaputok ng rifle sa mga sundalo. Napatas ang ilang guards habang nagtatago sa likod ng server racks. Nanlaki ang mga mata ni Romnick. Paano ko nakapasok dito? Umisi si Adrian habang nagre-reload. Secret! Hinila ni Miller si Romnick. Tara na! Tumakbo silang tatlo palabas ng server room habang sumasabog ang mga alarma sa buong gusali. Sa hallway, may paparating na grupo ng sundalo. Sa kaliwa! Sigaw ni Adrian. Lumiko sila sa isang makitid na koridor. Habang tumatakbo, hawak ni Miller ang flash drive na naglalaman ng lahat ng files ng Cerberus. Kapag nailabas natin to, sabi ni Romnick habang hinihingal. Tapos na sila. Sumagot si Adrian ng malamig. Hindi pa. Pagdating nila sa labi ng gusali, nakita nila ang pangunahing exit. Pero may nakaharang na armored soldiers. At sa gitna nila, ang defense secretary. Tahimik siyang nakatayo habang nakatingin sa tatlo. Told you, sabi niya ng malamig. You cannot escape. Humigpit ang kamao ni Miller. Subukan mo kaming pigilan. Sumiklab ang bakbakan. Nagpalitan ng putok ang dalawang panik. Si Romnick ay nagtago sa likod ng marble pillar habang nagpapaputok. Si Miller naman ay sumugod sa harap para bigyan sila ng daan palabas, habang si Adrian ay nagtatakip sa likod nila gamit ang rifle. Go! Sigaw ni Adrian. Hindi ka sasama? Tanong ni Romnick. Umiling si Adrian. May kailangan akong tapusin. Sumugod si Adrian papunta sa mga sundalo. Sunod-sunod ang putok ng baril niya. Napaatras ang mga guard, pero sa gitna ng kaguluhan, tinamaan si Adrian sa dibdib. Napahinto si Miller. Adrian! Pumagsak si Adrian sa sahig habang hawak ang sugat niya. Ngumisi pa rin siya kahit mahirap huminga. Tumakbo na kayo! Idiots! Humigpit ang kamao ni Miller. Pero hindi lang siya ni Romnick. Kailangan na nating umalis. Sa huling pagkakataon, tumingin si Adrian kay Miller. At huwag masayangan ang laban na ito. Pagkatapos ay tinamaan ulit siya ng bala. Sa labas ng headquarters, sumakay sina Romnick at Miller sa van. Mabilis na pinaandar ni Romnick ang sasakyan. Sa rear mirror, makikita ang gusali na puno ng ilaw at kaguluhan. Tahimik si Miller habang hawak ang flash drive. Hindi siya nagsalita. Napansin niyo ni Romnick. Hey, hindi sumagot si Miller. Ginawa niya yon para makalabas tayo. May hinang sagot ni Miller. Hindi siya dapat namatay. Tahimik ang van habang tumatakbo ito sa madilim na kalsada. Pagdating nila sa safe house, agad ikinabit ni Romnick ang flash drive sa laptop. Lumabas sa screen ang mga files ng Cerberus. Finally, sabi ni Romnick. Pero biglang napakunot ang noo niya. Miller, ano? May isang video files na naka-highlight. Cerberus final phase. Pinuksan nila ito. Sa video, makikita ang defense secretary na nagsasalita sa isang conference room. Project Cerberus Phase 2 will begin tomorrow. Nanlaki ang mga mata ni Miller. Tomorrow? Lumapit si Romnick sa screen. At hindi lang iyon. Sa likod ng sekretary sa video, may daang test subject sa loob ng isang malaking facility. Mga bagong sundalo ng Cerberus. Mas marami, mas malakas, mas mapanganib. Magandang araw mga kwentong Pinoy BL.
Ako si Eldren, ang inyong narrator. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at i-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na kwento. At kung ikaw ay matagal nang nagsusubaybay ng channel na ito, maraming salamat sa patuloy na suporta. Bago tayo magsimula, kung magustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-iwan ng komento. Gusto ko marinig ang inyong mga opinion at mga nararamdaman. Ready ka na ba? Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na ito. Tahimik ang kwarto habang nagkatinginan sina Romnick at Miller. At pareho nilang naisip, ang laban na ito ay malayo pa sa katapusan. Madilim ang loob ng safe house. Tanging ang liwanag ng laptop ang nagbibigay ng liwanag mula kay na Romnick at Miller habang pinapanood nila ang video ng Cerberus. Sa screen, makikita ang Defense Secretary na nagsasalita sa harap ng malaking holographic map. Project Cerberus Phase 2 will begin tomorrow. Malamig niyang sabi. Sa likod niya, makikita ang isang malaking underground facilities na puno ng mga capsule. Sa loob ng bawat capsule ay may mga tao, may mga sundalo, may mga test subjects. Nanlaki ang mga mata ni Miller. Hindi sila tumitigil. Mahigpit na hinawakan ni Romnick ang mesa. Hindi lang yun, sabi niya. Nag-scroll siya sa ibang files. May listahan ng mga pangalan. Pahigit 100 New Generation Soldiers. Bulong ni Miller. Mas malakas kaysa sa atin. Isang mabigat na katahimikan. Tahimik ang kwarto. Matapos nilang makita ang lahat. Sa isip ni Miller ay bumalik ang mga alaala ng Cerberus experiment. Ang sakit. Ang mga sigaw ng mga ibang test subjects. At ang mga taong hindi na nakalabas doon ng buhay. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yun, sabi niya. Lumapit si Romnick sa kanya. At hindi ka nag-iisa. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila. May emosyon na hindi nila kailangan ipaliwanag. Sa gitna ng digmaan, may isang bagay na nagiging malinaw. Ang pagmamalasakit nila sa isa't isa. Buling nag-focus si Romnick sa laptop. May coordinates dito. Lumabas sa screen ng isang mapa. Isang lihim na pasilidad sa gitna ng kabuntukan. Underground facility, sabi ni Miller. Doon ginagawa ang phase 2. Napabuntong hininga si Romnick. Kung gusto natin tapusin ang Cerberus, kailangan natin sirain ang lugar na iyon. Habang nag-uusap sila, biglang nagbasa ang laptop. May lumabas na live new broadcast. Breaking news, sabi ng reporter. Ang Department of Defense ay nag-anunsyo ng isang bagong military program na layuning palakasin ng national security. Tomorrow marks a new era of our nation. Napailing si Miller. Ang kapal na mukha niya. Sumagot si Romnick ng malamig. Hindi na siya ngingiti bukas. Isang sandaling katahimikan. Lumabas si Miller sa balkonahe ng safe house. Tahimik ang gabi. Sa malayo, makikita ang malinaw na lungsod. Sumunod si Romnick sa kanya. Okay ka lang? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Miller. Pagkatapos ay nagsalita siya. Alam mo kung bakit ako naging sundalo? Umiling si Romnick. Para protektahan ng mga tao. Tapos ginawa nila akong eksperimento. Tahimik si Romnick sandali. Pagkatapos ay nagsalita siya ng mahina. Para sa akin, hindi ka eksperimento. Napatingin si Miller sa kanya. Isa kang bayani. Nagkatinginan sila. May sandali ng katahimikan na puno ng emosyon. Bumalik sila sa loob ng safe house. Tiningnan ni Romnick ang mapa ng facility. Kung sisirain natin to, matatapos ang Cerberus. Tumango si Miller. Pero hindi magiging madali. Hindi naman talaga. Ngumiti si Romnick ng bahagya. Pero sanay na tayo sa imposible, di ba? Habang pinag-aaralan nila ang mapa, biglang nag-flash ang laptop screen. May bagong signal na lumabas. Isang unknown transmission. Romnick, sabi ni Miller. May papasok na signal. Binuksan nila ito. Sa screen, lumitaw ang isang muka.
Dugo ang gilid ng labi. At mahina ang boses. Hey, heroes! Nanlaki ang mga mata ni Miller. Imposible. Ang nasa screen ay si Adrian. Buhay siya. Ngumiti siya ng mahina. Miss me. Tahimik ang loob ng safe house habang nakatitig sina Romnick at Miller sa laptop screen. Sa monitor ay makikita ang mukha ng isang lalaking halos hindi na makilala sa dami ng sugat. Dugo sa labi. May gasgas ang noo at hirap ang paghinga. Pero malinaw pa rin ang ngiti. Si Adrian. Miss me. Mihina niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ni Miller. Hindi ka patay. Umubo si Adrian sa kabilang linya. Disappointed ka. Napailing si Miller. Akala ko, tapos ka na. Paano siya nakaligtas? Hindi pa ako ganun kadaling mamatay, sabi ni Adrian. Lumipat siya ng pwesto sa kamera. Parang nasa loob ng isang abandonadong gusali. Bulletproof vest, paliwanag niya. Pero 2 bala pa rin ang tumagos. Napakunot ng noo si Romnick. Nasaan ka ngayon? Hindi ako sigurado kung saan eksakta. Sagot ni Adrian. Pero malapit ako sa facility ng Cerberus. Biglang natahimik ang kwarto. Wait, sabi ni Miller. Malapit ka sa face to base? Tumango si Adrian. Actually, huminga siya ng mabigat. Nasa loob ako. Sa loob ng impyerno. Nanlaki ang mga mata ni Romnick. Inside the facility. Mahina ang ngiti ni Adrian. Long story. Habang tumatakbo siya sa headquarters matapos silang makatakas, nahuli siya ng sundalo pero hindi siya pinatay. Sa halip, dinala siya sa Cerberus Underground Facility bilang bagong test subject. Hindi nila alam kung sino talaga ako, sabi niya. Akala nila isa lang akong runway soldier. Migpit ang kamao ni Mila. Ang mga walang hiya. Ibinaba ni Adrian ang camera ng kaunti. Sa likod niya ay may makikita na mahabang hallway, metal walls, mga guards, at sa malayo, isang malaking laboratory. Mas malala ang phase to kaysa sa naiisip natin, sabi niya. Mahigit 100 subjects. Ginawa nila ang parehong experiments, pero mas brutal. Tahimik si Miller habang nakikinig. Bumalik ang mga alaala niya. Ang sakit, ang takot, ang plano. Lumapit si Romnick sa laptop. Kung nasa loob ka, pwede ba bang i-access ang control system? Trying, sagot ni Adrian. Pero mahigpit ang security. Huminga siya ng malalim. Pero may good news. Ano yan? Tanong ni Miller. Ngumisi si Adrian. Alam ko kung nasaan ang core ng reactor facility. Napakunot ng noo si Romnick. Reactor? Power source ng buong base, paliwanag ni Adrian. Kapag pinasabog yon, kuguho ang buong underground complex. Tahimik ang dalawa. Isang mapanganib na desisyon. Umupo si Miller sa mesa. Kung gagawin natin yon, mamamatay ang lahat ng nasa loob. Tumango si Adrian. Kasama ako. Hindi, agad na sabi ni Romnick. Ngumiti si Adrian ng bahagya. Relax, detective. Hindi ako magpapakamatay. Ang plano ay pasukin ang facility habang nagkakagulo sa loob. Then we destroy the Cerberus. Matapos ang tawag, tahimik ang kwarto. Nakatayo si Miller sa tabi ng bintana. Babalik tayo doon, sabi niya. Tumango si Romnick. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik si Miller sandali. Pagkatapos ay nagsalita siya. Kung may mangyayari sa akin, hindi pa siya natatapos sa pangungusap. Hinawakan ni Romnick ang balikat niya. Walang mangyayari sa'yo. Nagkatinginan sila. Sa mata ni Romnick ay may determinasyon. At kung kailangan, ibibigay ko ang buhay ko para makalabas ka doon. Natahimik si Miller.
Sa kabilang banda, sa loob ng Cerberus Underground Facility, naglakad si Adrian sa madilim na koridor. Bigla siyang huminto. May narinig siyang yabag sa likod niya. Paglingon niya, nakita niya ang isang pamilyar na lalaki na nakatayo sa dulo ng hallway. Matangkad, malakas ang pangangatawan, at may malamig na tingin. Isang sundalo ng Cerberus Space 2. Pero nakakagulat, kilala siya ni Miller, ang dating kaibigan niya sa military. Akala nila ay patay na. Ngumiti ang lalaki ng malamig. Adrian, matagal kitang hinihintay. Madilim ang hallway sa loob ng Cerberus Underground Facility. Ang mga ilaw sa kisame ay kumikislap habang naglalakad si Adrian ng dahan-dahan. Tahimik ang paligid. Pero bigla siyang napahinto. May yabag, mabigat. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa dulo ng koridor, may isang lalaking nakatayo. Matangkad, malakas ang katawan, at may malabig na tingin. Nakasuot siya ng isang itim na combat suit na may simbolo ng Cerberus Space 2. Ngumiti ito ng bahagya. Adrian, matagal kitang hinintay. Ang lalaking akala'y patay na. Napakunot ang noo ni Adrian. Do I know you? Lumapit ang lalaki sa liwanag at doon nakita ni Adrian ang mukha niya. May mga peklat at may kakaibang kinang sa mga mata. Hindi ba ako kilala? Pero may isang taong sigurado akong makakakilala sa akin. Napangisi siya. Si Miller. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Wait, ikaw ba? Tumango ang lalaki. Captain Lucas Vica. Sa safe house, pinapanood ni na Romnick at Miller ang live feed mula sa maliit na kamera ni Adrian. Paglabas ng mukha ng lalaki sa screen, napahinto si Miller. Para siyang tinamaan ng kidlat. Lucas! Napatingin si Romnick sa kanya. Kilala mo siya? Mahina ang sagot ni Miller. Siya ang partner ko sa army. Matay yung kapatid ko yun. Tahimik ang kwarto. Pero namatay siya sa isang misyon 2 taon na ang nakakalipas. Sa facility, tumigil si Adrian sa harap ni Lucas. So, Cerberus revive you? Sabi niya. Ngumiti si Lucas. Revive? Umiling siya. Mas tama kung sabihing pinaunlad. Makbang siya palapit. Ang mga sundalo ng Phase 2 ay hindi na ordinaryong tao. Mas malakas, mas mabilis, mas matibay. Tahimik si Adrian habang nakikinig. Then I guess this will be fun. Sabi niya habang inaayos ang hawak ng kutsilyo. Simula ng laban. Biglang sumugod si Lucas. Napakabilis. Halos hindi na makita ni Adrian ang galaw niya. Tinamaan si Adrian at bumagsak sa pader. Tam! Pulong niya. Ngumiti si Lucas. I told you. Hindi na ako dating sundalo. Sa safe house, nanlamig ang dugo ni Miller habang pinapanood ang laban sa screen. Hindi siya kakayanin ni Adrian. Umiling si Romnick. Then, kailangan na nating umalis ngayon. Pinuksan niya ang mapa ng facility. May entrance tunnel dito. Tumayo si Miller. Pupunta tayo ngayon. Mabilis silang nag-impake ng armas. Rifles, explosives, body armor. Habang ginagawa nila iyon, nagsalita si Miller. Kung talagang si Lucas yun, hindi ko alam kung kaya ko siyang patayin. Tahimik si Romnick sandali. Pagkatapos ay nagsalita siya. Minsan, ang pinakamasakit na laban ay laban sa taong mahalaga sa atin. Tumingin si Miller sa kanya. Pero kung hindi mo gagawin, mas marami pang mamamatay. Sa loob ng facility, patuloy ang matinding laban ni Adrian at Lucas. Tinamaan si Adrian at bumagsak sa sahig. Lumapit si Lucas sa kanya. Itinaas niya ang baril. Goodbye. Pero bago niya maputok, may narinig siyang boses mula sa likod. Lucas! Napahinto siya.
Dahan-dahan siyang lumingon. Sa dulo ng hallway, nakatayo si Miller, kasama si Romnick. Nagkatinginan ng dalawang dating magkaibigan. May lungkot sa mata ni Miller. "Hindi ka dapat nandito," sabi ni Lucas. Umigpit ang hawak ni Miller sa baril. "At hindi ka dapat buhay." Ang laban na matagal nang hinihintay ay nagsimula na. Mabigat ang katahimikan sa madilim na hallway ng Cerberus Underground Facility. Sa isang dulo nakatayo si Lucas Biga, ang sundalong akala patay na. Sa kabilang dulo naman ay sina Miller at Romnick, habang si Adrian ay nakaupo sa sahig. Hawak ang sugat sa tagiliran. Nagkatinginan sina Miller at Lucas, dalawang dating magkapatid sa digmaan. Ngayon ay magkalaban. "Hindi ko akalain makikita kita ulit," sabi ni Lucas ng malamig. "Mas gusto ko sanang hindi na," sagot ni Miller. Humakbang si Lucas papalapit. "Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin noon? Sa battlefield sa Mindanao?" Napakunot ng noo si Miller. "Na kahit anong mangyari, hindi natin iiwan ang isa't isa." Tahimik si Miller. "Pero iniwan mo ako," dagdag ni Lucas. Nanlaki ang mga mata ni Miller. "Hindi. Akala ko patay ka na." Umisi si Lucas. "Hindi ako namatay. Pinulot ako ng Cerberus." Tinapik ni Lucas ang dibdib niya. "Ginawa nila akong mas malakas, mas mahusay, mas perpekto." Umiling si Miller. "Hindi ka nila tinulungan. Kinagamit ka lang nila." Ngumiti si Lucas ng malamig. "At ikaw, hindi ka ba produkto ng Cerberus?" Tahimik si Miller. Simula ng laban, biglang sumugot si Lucas. Napakabilis ng galaw niya. Nagpalitan sila ng suntok ni Miller. Tinamaan si Miller at napaatras. "Lucas!" sigaw ni Romnick. Pero itinaas ni Miller ang kamay. Ang bahala dito." Dalawang sundalo. Nagpatuloy ang matinding hand-to-hand combat. Ang bawat galaw ay puno ng emosyon. Hindi lang ito laban ng dalawang sundalo. Ito ay laban ng dalawang magkaibigan. "Sumama ka sa akin," sabi ni Lucas habang nagpapalitan sila ng suntok. "Join the Cerberus. Pagiging sundalo tayo sa bagong mundo." Umiling si Miller. "Hindi ako lalaban para sa mga taong gumagamit ng buhay ng iba." Sumugod si Lucas at tinamaan si Miller sa tiyan. Napayuko si Miller. Pagkatapos ay tinamaan siya sa muka. Bumagsak siya sa sahig. Sabi ni Lucas. "Hindi mo ako kayang talunin." Lumapit siya para tapusin ang laban. Pero biglang, tinamaan siya ni Miller ng malakas na suntok. Napaatras si Lucas. "Hindi kita kalaban," sabi ni Miller habang humihingal. "Kaibigan kita." Sandaling natahimik si Lucas. Parang may bumalik na alaala sa mata niya. Ang mga misyon nila, ang mga tawanan sa barracks, ang mga pangako nila sa isa't isa. Pero biglang bumalik ang malabig na ekspresyon niya. "Too late." Muling sumugod si Lucas. Pero sa pagkakataong ito, mabilis na umiiwas si Miller. At isang malakas na suntok ang tumama sa panga ni Lucas. Bumagsak siya sa sahig. Lumapit si Miller sa kanya. "Lucas." May hina ang paghinga ng sundalo. "Tapusin mo na," sabi niya. "Hindi ko kaya," sagot ni Miller. Tahimik si Lucas. Sandali. Pagkatapos ay umiti siya ng bahagya. "Then you lose." Nalaki ang mata ni Miller. "Ano?" Biglang nag-flash ang ilaw ng hallway. At sa kisame ay lumabas ang automated turrets. Sumigaw si Adrian. "Trap!" Biglang bumakas ang turret at nag-lock ang mga baril sa kanilang tatlo. "Target lock!" Sumigaw si Romnick. "Take over!" Pero bago pa sila makagalaw, isang pamilyar na boses ang umalingongaw sa speaker ng facility.
ang Defense Secretary. Congratulations, gentlemen! Naabot niyo ang puso ng Cerberus. Tahimik siyang tumawa. Ngayon ay oras na para makita ang tunay na kapangyarihan ng Phase 2. Biglang bumukas ang malaking pinto sa dulo ng hallway. At mula sa dilim, lumabas ang dosi-dosinang Cerberus Super Soldiers. Mas malakas, mas mabagsik, mas nakakatakot. Humigpit ang hawak ni Romnick sa baril, habang si Miller ay nakatitig sa paparating na hukbo. Ang huling laban ay nagsisimula na. Ang underground facility ng Cerberus ay punong-puno ng mga super soldiers. Mas malalakas, mas mabibilis, at mas brutal kaysa sa anumang naranasan ni Romnick, Miller at Adrian. Ang mga automated turrets ay nakaposisyon sa kisame at mga sulok. Tumitimbre ang alarma, sumasabay sa mabilis na tibok ng puso ng tatlo. "Ready?" tanong ni Romnick. Tamong si Miller. Hawak ang flash drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban sa Cerberus. "Ready?" sagot niya. Umakbang sila sa koridor. Tinatabunan ng mga apoy at putok ng mga baril. Umiwas sa mga turret. Nagpaputok sa mga sundalo. Si Adrian, kahit sugatan, ay tumulong sa cover fire. "Go! Move!" sigaw niya habang tinutulungan silang makalapit sa reactor room. Sa gitna ng kaguluhan, napadpad si Miller at Lucas sa isang malaking hall. "Lucas!" pulong ni Miller habang nakatayo sa tapat ng kaibigan. Ngumiti si Lucas. Malamig at mas matindi kaysa dati. "Hindi mo naiintindihan. Cerberus ang kinabukasan ng sundalo," sabi niya. Nag-engage sila sa matinding hand-to-hand combat. Suntok, sipa, at mabilis na paggalaw. Parang sayaw ng digmaan. "Hindi ka pa rin nagbabago," sigaw ni Miller. "Hindi ko gagawin to," sagot ni Lucas. Pero sa bawat galaw, kapwa nila nararamdaman ng sakit, galit, at alaala ng nakaraan. Isang emosyonal na laban. Samantala, si Romnick at Adrian ay nakapasok sa reactor room. "Flash drive source. Flash drive secure?" tanong ni Romnick. Tumango si Adrian. "Yep. Kung papapatay natin ang reactor, kukuha ang buong facility." Naglagay sila ng explosive sa paligid ng reactor core. 3, 2, 1. Bumalik si Miller sa hall. Nakipaglaban pa rin kay Lucas. Isa sa mga Phase 2 soldiers ang sumugod sa kanya. Biglang tinamaan si Lucas sa gilid. Hindi sa kamay ni Miller, kundi sa pamamagitan ng adrenaline-laced na strategy ni Adrian. Napatingin si Miller kay Lucas. "Lucas! Tulungan mo ako!" sigaw niya. Pero bago pa man makagawa ng desisyon, may isang malaking pagsabog sa likod nila. Mula sa reactor room. Si Adrian ay tumakbo sa koridor para matiyak na ligtas si Miller at Romnick. Ngunit sa huling sandali, nahuli siya ng rabol. "Adrian!" sigaw ng dalawa. Ngunit hindi nila maabot. Sumabog ang reactor. Ang buong underground complex ay nagulo. Mga ilaw, metal, at debris ay lumipad sa hangin. Sa labas, sina Romnick at Miller ay nakatayo sa buhangin na tabo. Pinapanood ang gusali na gumuho. Tahimik sila. "Buhay ba siya?" tanong ni Miller habang nakatingin sa puwang ng lugar kung saan nawala si Adrian. Nanlaki ang mga mata ni Romnick. "Hindi ko alam. Pero ginawa niya ang tama. Tapos na ang Cerberus." Hawak ni Miller ang kamay ni Romnick. "Kung wala na siya, wala rin tayo rito," mahina niyang sabi. Umiling si Romnick. "Pero napanatili niya ang buhay natin. At napatigil ang Cerberus." Nagkatinginan sila. At sa gitna ng abo at putik, may ngiti sa kanilang mga labi. "Para sa bagong simula," sabi ni Miller. Ilang linggo matapos ang pagsabog, nakatanggap sila ng liham mula sa anonymous source. Adrian survive. Patuloy ang laban sa iba pang Cerberus cells. Mag-ingat kayo.
Si Romnick at Miller ay nakatayo sa rooftop, nakatanaw sa lungsod. Ngunit sa kanilang puso, alam nilang ang laban nila ay hindi pa tapos. Ngunit sa bawat isa, may katiyakan. Hawak nila ang isa't isa. At sa wakas, may pag-asa sa dilim. Umulan ng bala sa tahimik na gabi, mga pangakong nasunog sa apoy, mga bakas ng dugo sa pader ng lungsod, katotohanang pilit nagtatago. Mga sugat ng kahapon bumabalik, mga aninong ayaw maglaho. Sa bawat hakbang na tinatahak namin, may panganib na naghihintay. Putok ng baril sa gitna ng gabi, tatayo kahit sugatan ang sarili. Kung ang mundo'y maging laban ng buhay, hindi kami urong sa digmaan. Mga lihim na pilit binubura, mga pangakong hindi na mabawi. Kahit ang nakaraan ay bumalik muli, hindi kami bibitaw sa laban na ito. Mga marka sa balat ng nakaraan, mga pangalang pilit binubura. Kaibigan noon, kalaban ngayon, galit na matagal ng kinikimkim. Mga alaala na ayaw mamatay, mga kasalanang hindi matakasan. Sa bawat putok
gabi, dalawang pusong hindi susuko.